Ayan, so you're listening and watching to BEC, Merienda Thoughts, the podcast series. So ngayon ay we'll be talking about stories of hope ng ating mga guests. Ngayon, introduce muna tayo, pakilala tayo. I'm Sir JP, the creative assistant of BEC and your host for this episode. I'm Sir Gistoni Mancilia, purchasing head of BEC. Ma'am Rona, grade school academic coordinator. Maligayang araw, ako si Joshua Lorzano from BSIS 4th year. And I'm Beverly Albalea from a fourth year BSBA FM. Yan. So ngayon, syempre, dahil tayo ay merienda thoughts, may merienda tayo. Meron tayo ngayon ay longganisa and spinach pizza at pepperoni pizza. Tapos yung mga choice nyo na drinks. So sige, muna tayo, mag-merienda muna tayo, tas light talks lang muna tayo. For this episode, ang pag-uusapan natin ay yung mga akala nyo hindi nyo kaya, BEC moments. Kasi, kung kayo ang tatanungin, ano yung pwedeng storya na nangyari dito sa BEC na, yun nga, akala nyo hindi nyo kaya, pero nagawa nyo naman pala. So, galing ako sa BEC, sir. And nung senior high school ako, ma-share ko lang na super tahimik ko. Like, ako lang yung lagi mag-isa sa unahan since malabo nga po yung mata ko. Tapos parang nahihiya ako makipag-communicate. Tapos itong nag-college ako, sabi ko sa ibang school ako mag-aaral para matry ko yung sarili ko makipag-socialize, ganyan. Para Bagong hindi ako environment. Yeah. Pero since, syempre, dito nga sa BEC, malapit sa amin, dito na lang ako nag-college. And hindi naman ako nagsisi kasi mula first year, yan, nakita ko ni Ate Danica, yung Canosa. Tapos binigyan niya ako agad ng COC. So parang pangalawang araw pa lang yon ng pasukan. Binigyan niya ako ng COC. Sabi niya, mag-join ka, mag-officer ka. Sabi ko, ayoko, nahihiya ako, natatakot ako. Tapos sabi ko, baka hindi ko kaya yon. Kasi syempre, mahihiyain ako tapos super tahimik ko. Alam niyo na Sir Ampan kasi siya yung advisory namin. Hala, nakikita mo sa akin na pwede akong mag-lead, ganyan. Tapos sabi niya, oo, kaya mo yan, wala ka namang gagawin. Sabi, wala namang gagawin. Sige, join ako. Wala daw kasing gagawin. So, akala ko talaga walang gagawin. Doon ako natutong magkaroon ng initiative. Dumating yung second year, third year, natuto na ako makipag-socialize. Tapos, nagtitiwala na rin sa akin yung mga classmates ko na, ay, si Bev yung leader natin. Si Bev, pwede siyang mag-join sa ganitong organization. Tapos, from first year representative, nung second year, naging treasurer po ako ng JAMA. So, may malaking funds na hinahawakan para gamitin sa mga events natin para mas mapaganda yung experience ng mga Beacon student dito sa BEC. Tapos, yung third year, nag-join din ako as GCF officer. So, parang from mahiyain, nagtuloy-tuloy na ako as officer tapos mag-share or mag-inspire ng mga students. Tapos, nitong fourth year, so far, officer pa din naman po ako sa organization ng FM. So, 4 na taon na akong officer from mahiyain na senior high school student ng BEC to, participative individual dito sa BEC and outside na rin po kasi parang nadadala ko na yung mga natutunan ko dito outside. So, recently, nagkaroon kami ng meeting dun sa barangay namin para sa health and disaster meeting. Tapos yun, parang nakipag-participate din ako. So far, yun yung naitulong sa akin ng BEC kasi magaan yung environment pagdating sa college. Ano yung na-encounter mo na parang challenge for you? Bago mo pa parang na-realize na parang kaya mo naman pala. Nung parang nanghihingi sila ng mga suggestions tungkol sa mga gagawing theme ng events, parang nahihiya akong sabi ng mga suggestions. Pero marami akong naiisip. Pinapadaan ko lang siya sa ibang mga students or sa ibang officers. Tapos parang pag narinig ni Ate Danica or ng ibang officer na, ay pwede naman pala, maganda pala yung suggestion ko, pwede pala yung ganun. Tapos yun, yung may iba't ibang challenges na rin po sa schedule kasi college naman, hindi naman may iwasan na may mga activities or mga mga pinapagawa yung mga professor na kailangan mo talaga ng effort, tapos kailangan mo talaga hatiin yung schedule mo. Magkaroon ka ng time management. Doon ako nag-start na, ay kailangan may allotment na time ako para sa pagiging officer, tapos bukod yung allotment time ko sa iba't ibang subjects. Ganun.
Ano yung parang pwede mong mabigay na parang tips sa mga estudyante with regard sa time management? Yung siguro yung nagpapalakas din ng loob po sa akin na yung sinasabi lagi nung isang nagpo-podcast, si Daddy Daddy Karen. Oh, yan. Yung may isa siyang episode na na faith until you make it. So, parang kailangan kong magkaroon ng faith or ng tiwala sa sarili ko na kung kaya naman ng iba, bakit hindi ko kayang i-manage yung sarili kong oras? So, if may gusto akong bagay, kailangan ko siyang paglaanan ng oras. And yun, parang tingnan mo lang din na, na kapag nagawa mo yun, parang satisfying and fulfilling yun sa part mo. Pag na-feel mo yung pressure, dun mo mas ma-appreciate yung magiging outcome. Dahil nagagawa mo siya, na ma-manage mo siya. Ganun. Ayun. So, faith till you Make it. So, sige, Joshua. Yung akin din naman, sir, is yung sa BEC, dito ko na-explore yung sarili ko po. Kumbaga, kasi nung bata ako, hindi talaga ako maharap sa mga camera or anything. Tapos ngayon, nandito ako kumakain ng pizza. Ano po kasi hindi po ako dito pinanganak. Hindi po ako dito lumaki. So, parang iba yung, sabi ng iba yung accent ko daw kasi hindi Pero nga saan? ako lumaki. Saan ka pala? Sa ano po ako lumaki? Sa Baguio City po. Ay, So, doon po ako pinanganak. Kami. Doon po ako pinanganak. kami and doon. then, Taga-edad kami. Medyo. Mag-name ka ng place na alam mo, Talaga, sa masagot namin. Paano kayo nalipat dito pala? So, napunta po muna kami doon dahil sa trabaho po ng mga parents. Tapos, doon po kami lahat nag-aral ng mga magkakapatid. And then, paunti-unti po, bumabalik po kami dito. Pero talagang... Taga San Juan kayo. Pero dito. taga San Juan po, tubong San Juan po ang parents ko. Parents. Tapos pagdating ko dito, medyo naninibago ako kasi first time ko mag-private schools din. Hindi ko pa alam kung saan ako lulugar noon kasi iba yung environment dito doon sa Baguio po. So parang noona naku-culture shock ako kasi ang dami kong hindi alam na parang normal na lang sa kanila. Kaya ayun, dito sa BC natutunan ko rin kasi yung adjustment. Sobrang hiyain ko noon. And syempre hanggang ngayon pa rin naman, mahihain pa rin naman ako. Pero at least ngayon, nagagawa ko na makapagsalita sa mga harap ng ibang tao, humarap sa mga cameras. And siguro realization ko rin na part ng growing up yung kailangan mong mapunta sa uncomfortable situation para matuto. Kaya yun, dito din sa BEC, sir, yung naranasan ko na matupad yung pangarap ko. Syempre, pangarap ko na sumakay ng eroplano. Dito, dahil sa BEC, nakasakay ako ng eroplano. Sa TCM. Nag-Taiwan. Taiwan. Nabigyan po ako isa po ako sa mga nabigyan ng opportunity. Shoutout sa mga Taiwan buddies. Mga Taiwan buddies. Kaya, tapos din, sir, nung nandun na kami sa Taiwan, hindi ko rin inaakala na magsasalita rin ako sa ibang... Oo nga, kasi ikaw naging parang representative. Ako po kasi yung... Ganun din. Tapos nagulat lang din ako na ako daw yung magsasalita sa harap. Ibang mga tao yung Kumbaga, wala talaga ako sa environment ko nun. So, noong una, super kabado ako. God's grace, nagawa ko naman yung mga yan, sir. Ano yung specific na, kung may naaalala ka, na adjustment na ginawa mo noon nung nandito ka na, nakatungtong ka na sa BEC? Sir, yung kailangan kong makisama sa mga ng tao dito. Kasi Kumbaga, iba yung Yes, sir. approach, iba. Yes, sir. Diba? Iba yung- Paano nagsasalita. Iba lahat parang nanibago kasi, sir. Kasi, kasi ako, sir, galing ako sa academy talaga sa DIA. Parang hindi ko siya, hindi ako para doon. So, nag-resign ako doon. Tapos pagdating ko dito, kaya ako kalbo nun. Kalbo ako nun, sir. Buti pinapasok ka. Kaya nga eh. Puro pinapasok ka, no? Kaya yun, sir. Pero, doon parang, parang nagbago lahat ng sarili ko doon. Tapos, Pero ngayon naman, parang bumabalik na ulit yung dating pagka-Joshua. Parang ganun, sir. Dahil nga sa mga naging kaibigan, sa environment dito sa BEC. Tapos yung mga support na rin ng mga faculties, sir. Next, ma'am.
Yung pinakamalaki siguro or pinakamabigat, noong ibigay sa akin yung yung pagiging academic coordinator ng grade school. Yeah. Ano pakiramdam nun, yung Ay, binigyan mo? sabi ko, ako talaga. Pero hindi. Kasi di ba nagmula ka pa ng high school? High school, 2011, Sa high school up department. to 2014. Tapos Oo. nagpunta ako ng PSGS 2014 hanggang 2020 nasa full-time, Teaching. parang classroom Oo. lang. Nasa mga bata. 2020? Nagtuturo. 2020. Matagal din Ah. pala. Okay, Tapos 14 to 2014. 20. Then, Six. it was 2021 noong i-offer sa akin yung pagiging academic coordinator. Post-pandemic na yun. Ano pa yung kasagsagan pa yon Ah. ng pandemic. So, mahirap. Parang wala naman kami talagang formal training kung paano ka nagiging Coordinator. Oo. Parang through observation, kung ano yung ginagawa nung dati naming coordinator. Tapos parang, siguro andun din yung paniniwala na meron namang mga taong susuporta sa'yo, tutulong. Kasi pakikinggan mo lang din yung mga tao na mas nauna, mas na marunong kaysa sa'yo, para pinaka-training mo na yun. Yun. Siguro yun. Kasi iba kapag nandun ka na sa ganong position, humahawa ka na din like ng different programs, nagde-decide ka na rin para sa team o kaya dun sa mga iba mong co-teachers. Kasi ikaw na yung parang pinaka-leader doon sa mga teachers. And then yun yung mga assistant principal and then yung principal. So yun, kaiba siya kasi meron ka ng mga ihahandle na mga kasamahan mo. Kung makakapag-cite ka ng isang hindi mo makakalimutang challenge nung nagta-transition ka na sa coordinatorship, ano yung may share mo na isang bagay na parang doon mo na-realize yung gravity ng pagiging AC? Parang yung paano mo i-manage yung mga kasamahan mo. Yun. Since meron ka dong mga kasabayan mo lang din, tapos Tapos medyo parang may ganun. matagal na Meron- sa'yo. Oo, tapos may mga bago. Yun, paano sila i-handle? At paano sila mapasunod? Yun, siguro yun. Pero hindi din naman siya naging mahirap kasi given naman na ang mga teachers Guidance. sumusunod talaga. Yun. Kung meron ka isang parang observation sa teachers ng grade school na kaiba sa naging environment mo nung sa high school ka, ano yung pwede mong ma-share? Hindi to the point parang i-compare. Kasi magkaibang arena naman yun eh. So ano yung nagustuhan mo pala sa grade school? Siguro kasi ang hinahandle namin, syempre grades 1 to 6, no? Mas playful yung mga teachers sa grade school. Kasi yung Kasi, nature, kailangan. Yun din kasi yung kailangan kapag andun ka sa harap ng mga, you have to blend, no? Para hindi sila din mahirap. Masaya lang. Happy. Dapat lagi nakangiti. Yes. Okay, sige. Bilang ikaw naman. Ako naman. Ube-eme na. Sige, akala mo hindi mo kaya pero kaya mo pala BEC. Siguro yung akala ko hindi ko kaya, yung BEC moments ko, yung siguro pagiging college student. Kasi I started very late sa college. Para ako ang pinakamatanda talaga dun sa amin. So parang Kuya? yeah, kuya ako lagi ang Kuya kuya. Jess. Oo. So, yun ang siguro ang BEC moments ko na hindi ko akalain na makakaya ko. Yung sa tingin kong hesitant ako lagi na baka hindi ko siya kayanin kasi lahat yung learnings ko from high school parang hindi ko na siya matandaan. Parang ano ba? Oo, wala na. Yung mga kasabayan ko, fresh na Magigilas. fresh. Oo. Oo, magigila. So, naisip ko, kaya ko ba? Kaya ko ba makipagsabayan? So, yun ang pinaka-BEC moments ko. Tapos, in the end, mula first year hanggang fourth year, katulad ni Beb, student leaders talaga ako. O talagang visible talaga ako sa BEC. Pinatunayan ko sa sarili ko na kahit parang late na ako nag-start, ay kaya ko pa rin. So yun yung pinaka-BEC moments ko. Sige, bago tayo magpunta dun sa parang mga winning situation mo na nung ikaw ay napasok, ano yung parang specific na challenge na nag-struggle ka
Siguro yung pinaka-struggle ko, yung ding, siguro yung pagiging late ko rin. Kasi parang naisip ko na late na. Ito ay inner struggle na. Oo, parang sa sarili ko na yon, parang hindi ko sure kung kaya ko talaga. Pantayan ko sila, yung mga bata na ang gagaling nila, ang galing na magsalita, ang confidence nila, Matataas. matataas Oo. ang confidence nila. So yun, so di ko lang kasi very late na talaga akong pumasok. Tapos ay syempre galing ako sa Maynila. Tapos nagpunta ako ng San Juan, iba yung culture. Yung hindi ko alam kung paano ko ipapakilala yung kasi di sarili ba, ko. nag-work Oo, siya. nag-work. Nag-work siya ako. ng matagal sa Manila. Pagka-graduate ko ng high school, nag-work na ako. Tapos yung medyo napagod na ako, balik na ako sa San Juan. And then, naisip ko, what if tuloy ko yung gusto ko na makapagtapos? Ano na? May naging inspiration ba kayo para matapos para yung 4 years? magtapos. Kasi sir, may parang may kilala ako na ganyan sir. Late siya nag-start. Alam mo ba ang Tapos, inspiration ko or ang talaga motivation ko sa buhay? Ang kasi struggle talaga financially yung family namin that time. So talagang mahirap sa amin na nung una makapagtapos ng pag-aaral, ganyan-ganyan. O nung college, then nag-college ako, medyo mahirap pa rin naman. So yung motivation ko talaga noon ay makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa pamilya. Then, nakon ko naman na kahit pa paano is nabibili ko na naman ang mga luho, ang gusto ng pamilya ko, ang gusto ng sarili ko. So, yun. So, Ano naman yung parang pinakamagandang bagay na na-realize mo out dun sa parang unang hesitance mo na kaya mo bang gawin, tapos hanggang sa nandito ka na nga as purchasing head, ano naman yung parang masasabi mong parang winning mark mo na siguro ang naisip parang ko, na-overcome mo na yung ganong feeling? parang yung naisip ko dati, parang naisip ko, hindi pala sukatan ng pagiging successful yung nahuhuli ka. Yun, parang Parang naglagay agad tayo sa ganun yung nahuhuli ka sa buhay. Kasi ang isang sukatan ng pagiging successful, yung patuloy na paglaban. Kagustuhan Paglaban, mo. Gustuhan mo. yung Gusto- willingness mo oo. to push through. To push through. Yun ang isa sa sukatan siguro ng pagiging successful. Yung hindi ka tumigil para sa pangarap mo. Ayun. Ayun. So, yun. So, kung meron naman kayong since yung mga sharing natin ay dalawang magkaibang arena, may mga students tayo dito, tapos ang nasi-share ninyo is more about sa yung academic life, paano kayo na push ng buhay ninyo dito sa BEC, tapos narinig natin naman yung outside academics na yung more on the professional side naman. Ano naman yung masashare ninyo, kahit sino nang mauna, na parang naging reflection nyo out of the stories shared ngayong episode? To be honest, naguguluhan pa din po ako ngayon. If after graduation, saan kaya ako pupulutin? Ganyan, paano ako mag-start after nang makagraduate? So ngayon, after hearing those messages or those stories, parang na-inspire naman ako na hindi dahil sa confused ka ngayon, ay confused ka na lang palagi. Dapat hinahanap mo din sa sarili mo kung ano yung gusto mong marating. And ikaw yung gagawa ng way para matupad mo din yun. So yun, inspiring siya sa'yo. Ganun. Ikaw naman, Ma'am Rona. Okay, magbago tayo ng format. Yung minsang akala mo pala hindi mo kaya dahil may self-doubt ka. Ano pala siya, dapat piliin mo na kahit ganon, nandun yung hope na sa bawat pagsubok or hamon, meron siyang kaakibat na na parang pagkatuto. Parang ganon. So, though meron kang may pagdududa ka sa sarili mo, piliin mo na magpatuloy kahit na minsan sinasabi mo na hindi mo kaya. Ikaw naman, Joshua. Ano po, ang buhay ay hindi karera. Kasi po, katulad po nung kay Sir Jess, di ba po? Oo nga. Ano ba yan? Sorry sir, pero unahan na. Hindi mo naman alam yung mangyayari bukas or sa mga susunod. So, nandun dapat yung ilagay mo yung sarili mo sa sa positive side na magtiwala ka lang at merong darating din yung time na
para sa'yo, sir. So, doon natitest yung ating faith kung magtitiwala ba tayo or magpapatuloy ba tayo or mananatili na lang tayong sa comfort zone natin. So, na-realize ko rin, sir, na it's time na kailangan din natin lumabas sa ating mga comfort zones. Yun, sir. Ayun. Thank you. Next na, Sir Jess. Ako ay Hindi ka rin hindi ka rin Part 2. Okay, siguro sa akin ay lagi magtiwala sa sarili. Kasi, syempre, sarili mo lang lagi naman ang nandyan. Huwag So, ibigay... parang may mga support na Huwag mo ibigay lahat. Dapat nagtitira ka sa sarili mo. Tapos, trust your dreams. Dapat lagi may pangarap sa buhay. Huwag kakalimutan si Lord. So, yun. So, dapat maging mabuting tao. Be kind always nga, di ba? Yung ano Akala nga, ko don't accept accept. defeat. Yun pa rin, don't accept defeat. Kasi sa buhay, dapat hindi ka nagpapatalo sa mga hamon. Yeah. Okay, lagi dapat ikay lumalaban. Yes. Okay. Ayun. So, itong episode kasi na to, para sa kaalaman ng ating mga viewers at nating lahat, is sa panahong mapapanood nyo to, is the International Day of Hope ng UN. So, we're celebrating yung mga International. hopeful stories na meron tayo. Kaya ngayon, ang mga napagkwentuhan natin is more on mga hopeful stories ninyo as BEC students at saka employees. Ngayon, kung ating mga viewers, kung meron kayong gustong i-share sa amin, meron kaming link na inilagay dyan sa caption natin. And please share your BEC stories din at kung paano nyo yun nalampasan at ano yung mga pagsubok na yun, paano siya nakatulong sa inyo as a beacon at as an individual. No? So, ayun. Just to wrap up yung ating pag-uusap, since ito nga ay para sa International Day of Hope, and upon hearing all the stories na meron tayo, ano na ngayon yung konsepto ninyo ng hope? Before ito usapan, meron tayong concept kung ano sa atin ang hope. Pero, ano na yung mas malalim nating pagtingin about sa salitang hope? Ang hirap kasi ng hope na ngayon in a modern society. Ang hirap hugutin ng hope. Pia. Pag-asa. Oo, kasi di ba? Pag-asa. Lalo na ngayon, Ngayon. parang living in a society na parang Oo. ang hirap na ngayong ipamuhay ng buhay. So, ano na yung parang konsepto ngayon ng hope para sa inyo? Hope is what turns self-doubt into growth. Ay, ganon. Nat-turn siya into growth kasi nga, minsan talagang, parang panahon, pagkakataon na intayin mo hanggang sa maging kaya mo na. Parang gano'n. Siguro sa akin ang hope is just a word if hindi ka nagsisikap. Dapat may ginagawa ka din naman in terms sa sarili mo, sa pamilya mo, sa society, sa environment. Siguro po sa akin, yung hope, it must be something coming inside you. Ganun. Kailangan nagmumula na siya sa sarili mo mismo. So, hindi ka na umaasa sa pag-asang ibibigay sa'yo ng mundo. Dapat may Pag-asa na initiative. nang gagaling sa'yo. Para naman po sa akin is hope is learning to accept the past po. Kumbaga, di naman tayo makakalis sa isang lugar kung hindi natin siya tatanggapin. So, yun yung hope para sa akin, sir. Okay. Short but sweet. So, I think nakuha na natin yung mga stories at gaya nga ng sinabi ko, if ang ating mga viewers ngayon, you have stories to share, meron kaming link dyan sa baba, Google Form, where you can share your own stories of hope para ma-feature din kaya sa ating FB stories. So, ayun. Muli, thank you for participating to BEC Merienda Thoughts, kwentuhang magaan, ideyang may laman. And that would be all for our pilot episode. See you again next Thank you. episode! Maligayang araw!